Paano kung sabihin ko sa iyo na isang simpleng pulang tali lang ang makakapagbago ng buhay mo sa loob ng 7 araw? Sa loob ng maraming henerasyon, ginamit na ng mga tao ang nakatagong ritual na ito upang hadlangan ang malas, makaakit ng pera, at magbukas ng pintuan para sa mga biyayang hindi nila inakala. Naniniwala ang mga Pilipino na kahit ang pinakamaliit na gawa ng pananampalataya ay maaaring magdala ng pinakamalaking resulta, at ito ang isa sa pinakamakapangyarihan. Isipin mong mawawala ang mga utang, darating ang tunay na pag-ibig, at dadaloy ang mga oportunidad ng hindi mo inaasahan, lahat dahil lang sa tamang lugar kung saan mo ilalagay ang pulang tali. Interesado ka ba? Huwag mong palampasin ang pagkakataong ito, magsisimula na ang iyong 7 araw na himala ngayon. Matagal nang naniniwala ang mga Pilipino na ang swerte, biyaya, at proteksyon ay matatagpuan sa mga pinakasimpleng bagay. Madalas ikwento ng ating mga nakatatanda na ang isang maliit na tali, kapag itinali sa tamang lugar, ay maaaring magbantay sa tahanan, makaakit ng yaman, at magtaboy ng inggit. Ito ay hindi lamang lumang pamahiin, ito ay isang walang hanggang sikreto na isinasagawa pa rin ng iba't ibang kultura sa buong mundo. Ang pulang tali ay may dalang enerhiya ng tapang, pag-ibig, at kasaganaan. Kapag nailagay sa tamang lugar at iniwan sa loob ng 7 araw, lumilikha ito ng proteksyon sa paligid mo, tahimik na hinihila ang mga biyaya papasok sa iyong buhay. Marami na ang sumubok nito at nakaranas ng hindi inaasahang pera, bagong oportunidad, at maging kapayapaan ng isip matapos ang mahabang taon ng paghihirap. Ngayong gabi, matutuklasan mo kung saan ito dapat ilagay at paano buksan ang kapangyarihan nito. Huwag mo itong babaliwalain, minsan, ang mga himala ng universo ay nakatago sa pinakasimpleng mga ritual. Ang simbolismo ng pulang tali. Ang pulang tali ay hindi basta-bastang piraso lamang ng sinulid. Sa iba't ibang kultura at tradisyon, ito ay kinikilala bilang makapangyarihang kasangkapan para sa proteksyon, swerte, at kasaganaan. Para sa mga Pilipino, na malalim ang paggalang sa pamahiin at mga tradisyong pampamilya, ang paggamit ng isang simpleng bagay upang makaakit ng biyaya ay likas at makapangyarihan. Lagi tayong tinuruan ng ating mga nakatatanda na kahit ang pinakamaliit na bagay, kapag ginabayan ng pananampalataya, ay maaaring magbukas ng pintuan ng mga himala. Bakit pula? Ang kulay pula ay may malalim na espiritual na kahulugan. Sa kulturang Tsino, ang pula ay sumisimbolo ng kasaganaan, magandang kapalaran, at proteksyon laban sa masasamang espiritu. Sa tuwing bagong taon, ang mga pulang sobre at dekorasyon ay ginagamit upang akitin ang yaman. Sa mistisismong Hudyo, Kabala, ang pulang tali ay ginagamit upang iwasan ang evil eye, isang negatibong enerhiya na dulot ng inggit. Sa Pilipinas naman, ang pula ay matagal nang iniugnay sa tapang, lakas ng loob at sigla. Kahit sa mga pista at ritual, ang pula ay ginagamit upang magpakita ng kapangyarihan at pantaboy sa masasamang espiritu. Kaya kapag pinagsama ang simbolismo ng pulang kulay at ang pagkilos ng pagtali o paglalagay ng sinulid, nagiging higit pa ito sa ordinaryong bagay, nagiging pananggalang ito. Isang hibla ng proteksyon. Pag-isipan mo ito, ang tali ay mukhang marupok, malambot, at halos walang kapangyarihan. Ngunit kapag tinali ng may pananampalataya at layunin, nagiging espiritual itong harang. Maaaring hindi ito makita ng iba, ngunit sa larangan ng enerhiya, sapat ang lakas nito upang hadlangan ang inggit, tsismis, sumpa, o kamalasan. Kaya sa maraming tradisyon, ang mga tao ay nagsusuot ng pulang tali sa pulso, inilalagay ito sa itaas ng pintuan, o itinatago sa espesyal na lugar upang maprotektahan ang kanilang mga biyaya. Para sa mga Pilipino, malapit ito sa ating paniniwala sa mga anting-anting at mga agimat. Katulad ng maliit na krus, rosaryo, o medalya na dinadala para sa kaligtasan, ang pulang tali ay nagsisilbing paalala na may mga puwersang hindi nakikita na handang gumabay at magbantay sa atin. Isang hibla ng kasaganaan. Ngunit hindi lang proteksyon ang dala ng pulang tali, nakakaakit din ito ng kasaganaan. Sa maraming kultura, pinaniniwalaan na ang pula ay kulay ng dumadaloy na enerhiya. Katulad ng dugo na dumadaloy sa ating mga ugat upang magbigay buhay, ang pulang enerhiya naman ay dumadaloy sa ating tahanan upang magdala ng biyaya. Ang paglalagay ng pulang tali sa tamang lugar ay parabang magneto, hinihila nito ang oportunidad, kayamanan, at kapalaran na dati ay nakaharang. Sa mga Pilipinong tahanan, madalas nating naririnig ang kasabihang, "Huwag mong hadlangan ang biyaya." Ganito rin ang ginagawa ng pulang tali, inaalis nito ang mga harang upang tuluyang makarating sa iyo ang mga biyayang nakalaan. Isang hibla ng pag-ibig.
Hindi natatapos sa pera ang kahulugan ng pulang tali. Sa maraming tradisyong pang-pag-ibig, tinatawag din itong string of fate. Ayon sa mga sinaunang alamat, ang dalawang taong itinakdang magsama ay konektado ng isang pulang hibla na hindi nakikita, na itinali mismo ng tadhana. Kahit gaano sila kalayo, ang hiblang ito ay hindi mapuputol. Para sa isang taong naghahangad ng pag-ibig, ang paglalagay ng pulang tali ng may layunin ay maaaring gumising sa enerhiyang ito at lapitin ang iyong soulmate. Para sa mga Pilipino na lubos ang pagpapahalaga sa pamilya, mas nagiging makapangyarihan pa ang kahulugang ito. Paalala ito na ang pag-ibig, pamilya, at tadhana ay magkakabit ng isang hiblang hindi nakikita. Ang tulay ng dalawang daigdig. Sa huli, sumisimbolo ang pulang tali ng tulay sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita. Sa paningin ng mata, isa lamang itong sinulid. Ngunit espiritual, ikinokonekta ka nito sa universo. Isa itong tahimik na panalangin, isang paalala, at isang nakatagong ritual na bumubulong sa tadhana, handa na ako sa aking mga biyaya. Kapag inilagay mo ang pulang tali sa tamang lugar sa loob ng 7 araw, para kang nagtanim ng buto ng enerhiya. Araw-araw, ito ay lumalakas, sinisipsip ang negatibong puwersa at pinapalitan ng liwanag, pag-ibig, at kasaganaan. Sa pagtatapos ng 7 araw, maraming tao ang nakakaramdam ng gaan, swerte, at pagkakaayon sa tunay nilang landas. Kaya tandaan, hindi lamang ito basta sinulid. Isa itong kasangkapang espiritual, isang pananggalang, isang magneto, at isang tulay. Taglay nito ang enerhiya ng proteksyon, kasaganaan, at pag-ibig lahat sa isa. At kapag ginamit mo ito ng may pananampalataya, kaya nitong baguhin ang iyong buhay sa paraang hindi mo inaakala. Saan ilalagay ang pulang tali? Ngayon na nauunawaan mo na ang malalim na simbolismo ng pulang tali, ang pinakamahalagang tanong ay ito, saan mo ito dapat ilagay upang ma-unlock ang kapangyarihan nito? Dahil ang katotohanan, hindi lahat ng lugar ay pare-pareho. Bawat lokasyon ay may kakaibang enerhiya, at ang tamang pagpili ay siyang magtatakda kung anong uri ng biyaya ang dadaloy sa iyong buhay. Sa harap ng pinto, bantay ng tahanan. Ang pintuan ang nagsisilbing lagusan ng iyong tahanan. Dito pumapasok ang enerhiya, mabuti man o masama. Sa paglalagay ng pulang tali malapit sa pangunahing pinto, para kang lumilikha ng pananggalang para sa iyong pamilya. Ang negatibong enerhiya, inggit, o tsismis na sumusunod sa iyo pauwi ay titigil agad sa mismong bungad. Sa maraming pamilyang Pilipino, nakasanayan na ang pagbibitay ng bawang, asin, o maliit na krus sa may pintuan upang itaboy ang masasamang espiritu. Ganoon din ang epekto ng pulang tali. Sa loob ng 7 araw, sinisipsip nito ang negatibong enerhiya bago pa ito makapasok, at tanging biyaya at kapayapaan lamang ang makakarating sa loob. Maraming pamilya ang nagpatotoo na naging mas magaan ang pakiramdam sa bahay, nabawasan ang away, at gumaan ang atmosfera. Sa loob ng pitaka, para sa kayamanan. Kung ang nais mo ay yaman at pinansyal na biyaya, ilagay ang pulang tali sa loob ng iyong pitaka. Isipin mong ang pitaka ay puso ng iyong pinansyal na buhay, dito nakapaloob hindi lang ang pera kundi pati ang enerhiya ng kasaganaan. Sa paglalagay ng pulang tali rito sa loob ng 7 araw, inaanyayahan mo ang mga oportunidad, bonus, at bigla ang pera na dumaloy. Naniniwala ang maraming Pilipino na hindi dapat nauubos ang laman ng pitaka, dahil ang walang laman na pitaka ay humihila ng kahirapan. Sa pulang tali, natitiyak na hindi tuluyang imatutuyo ang iyong pitaka. Kahit kaunti ang laman, hinihila ng enerhiya ng tali ang mas marami pang biyaya. May ilan na nakaranas ng biglaang regalo, dagdag sahod, o maging swerte sa loto matapos gawin ito. Sa ilalim ng unan, gisingin ang pag-ibig at mga panaginip. Para naman sa usapin ng puso at tadhana, pinakamainam na ilagay ang pulang tali sa ilalim ng unan. Bakit? Dahil kapag natutulog ka, mas bukas ang iyong kaluluwa sa mga bulong ng universo. Ang pulang tali ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng iyong mga panaginip at ng iyong kapalaran. Ang mga naghahanap ng pag-ibig, naghihilom mula sa sugat ng puso, o naghahanap ng linaw sa relasyon ay makikinabang dito. Sabi ng mga Pilipino, may dalang mensahe ang mga panaginip at sa ika-negatibo 7 araw, marami ang nagkwento na napanaginipan nila ang kanilang nakatakdang kapareha o kaya'y nakaramdam ng matinding kapanatagan tungkol sa kanilang buhay pag-ibig. Sa loob ng bag o bulsa, araw-araw na proteksyon. Kung ikaw ay palaging nasa labas, nakikihalubilo sa iba't ibang tao, o humaharap sa stress, ilagay ang pulang tali sa loob ng iyong bag o bulsa.
Sa ganitong paraan, saan ka man magpunta, dala-dala mo ang tahimik na proteksyon nito. Iniiwasan ka nito sa inggit sa trabaho, hindi pagkakaintindihan sa kaibigan, o biglaang sakuna. Naniniwala ang mga Pilipino sa kapangyarihan ng maliliit na anting-anting, katulad ng pagdadala ng rosaryo o prayer card, ang pulang tali ay nagsisilbing panangga. Sa loob ng 7 araw, sisipsipin nito ang bigat ng mga enerhiya sa paligid mo upang makagalaw ka ng walang pangamba. Sa altar o espasyo ng panalangin para sa lahat ng biyaya. Kung mayroon kang maliit na altar o espasyo ng panalangin sa bahay, isa ito sa pinakamakapangyarihang lugar na maaaring paglagyan ng pulang tali. Bakit? Dahil ang iyong mga panalangin, kandila, at intensyon ay nagbibigay ng banal na lakas sa tali. Sa pagtatapos ng 7 araw, taglay na nito hindi lang ang iyong pananampalataya, kundi pati ang basbas ng mas mataas na kapangyarihan na iyong pinaniniwalaan. Pinakamainam ito para sa mga Pilipinong nais ng kabuuang balance, proteksyon, pera, pag-ibig, at kapayapaan ng sabay-sabay. Ang altar ang nagsisilbing tulay ng langit at lupa, at ang pulang tali ang nagiging daluyan upang makarating ang iyong hiling sa universo. Pagpili ng tamang lokasyon. Kaya saan mo nga ba dapat ilagay ang pulang tali? Depende ito sa pinakamalakas mong hangarin. Para sa proteksyon ilagay sa harap ng pinto. Para sa pera ilagay sa loob ng pitaka. Para sa pag-ibig ilagay sa ilalim ng unan. Para sa araw-araw na kaligtasan ilagay sa bag o bulsa. Para sa kabuang biyaya ilagay sa altar o espasyo ng panalangin. Tandaan, hindi lang sa lugar nakasalalay ang sikreto, kundi sa iyong intensyon. Nakikinig ang pulang tali sa tibok ng iyong puso. Ilagay ito ng may pananampalataya, iwan sa loob ng 7 araw, at hayaang kumilos ng tahimik. Pagdating ng 1 linggo, makikita mo ang mga pagbabago, maliit sa una, ngunit kalaunan ay magiging makapangyarihan. Dahil minsan, isang simpleng hakbang lang ang kailangan ng tadhana upang buksan ang rumaragasang biyaya. At para sa iyo, maaaring ang hakbang na iyon ay ang paglalagay ng pulang tali sa tamang lugar. Ang 7 araw na ritual. Ngayong alam mo na kung saan ilalagay ang pulang tali, panahon na para maunawaan ang pinakapuso ng gawaing ito, ang 7 araw na ritual. Hindi lang ito tungkol sa pag-iwan ng sinulid at basta na lang kakalimutan. Ito ay tungkol sa pag-aayos ng iyong enerhiya ayon sa universo araw-araw, upang sa pagtatapos ng 7 araw, makalikha ka ng espiritual na magneto na hihila ng mga biyaya papasok sa iyong buhay. Isipin mo ito na parang pagtutubig sa halaman. Hindi tutubo ang buto kung minsan mo lang didiligan. Ngunit kapag inalagaan araw-araw, kahit maliit na buto ay lalaki at magiging puno. Ganito rin gumagana ang pulang tali. Araw-araw sa loob ng 7 araw, binibigyan mo ito ng intensyon, enerhiya, at pananampalataya hanggang sa mamunga ito ng totoong resulta. Araw 1, pagset ng intensyon. Sa unang araw, hawakan ang pulang tali sa iyong mga kamay. Pumikit at huminga ng malalim ng 3 beses. Mahinang sambitin ang iyong hangarin, tinatanggap ko ang proteksyon, kasaganaan, at mga biyaya sa aking buhay. Kung ilalagay mo ito sa pitaka, isipin mong dumadaloy ang pera. Kung sa ilalim ng unan, isipin po ng pag-ibig at kapayapaan ang iyong mga gabi. Banggitin ang nais na parang naganap na. Tulad ng kasabihang Pilipino, ang salita ay dasal. Maniwala at diringgin ito ng universo. Araw 2, pag-ilaw ng landas. Sa ikalawang araw, sindihan ang isang maliit na kandila malapit sa pulang tali. Hindi kailangang mamahalin, kahit simpleng puti o pula ay sapat na. Habang nasusunog ang apoy, isipin mong pinupuno nito ng liwanag ang tali, sinusunog ang inggit, takot, o sumpa. Malalim ang simbolismo ng kandila sa kulturang Pilipino, ginagamit sa nobena, ritual, at selebrasyon. Sa pagdagdag ng apoy, ginigising mo ang proteksyong dala ng pulang tali at ginagawa mong malinaw sa universo ang iyong mga intensyon. Araw 3, paglilinis ng enerhiya. Sa ikatlong araw, magwisik ng ilang patak ng tubig o spray ng pabango banal na tubig malapit sa tali. Ang tubig ay sumisimbolo ng paglilinis at pagbabagong buhay. Kung Katoliko ka, maaari mong gamitin ang banal na tubig, kung hindi, sapat na ang malinis na inuming tubig. Sa simpleng kilos na ito, sinasabi mo sa universo, hugasan ang mga balakid, linisin ang aking landas, at buksan ang daan para sa biyaya. Katulad ng ulan na naglilinis ng alikabok at nagpapasibol ng pananim, ganoon din nililinis ng tubig ang negatibong enerhiya sa paligid ng iyong pulang tali. Araw 4, alay ng pasasalamat. Sa ika-4 na araw, magpakita ng pasasalamat.
Maglagay ng munting alay malapit sa pulang tali, maaaring ito ay bulaklak, prutas, o ilang butil ng bigas. Sa kulturang Pilipino, ang alay ay tanda ng paggalang, maging sa ninuno, santo, o kalikasan. Habang inihahandog ito, sabihin, salamat sa mga biyayang paparating na. Ang pasasalamat ay nagpapabilis ng manifestasyon dahil ipinapakita nito sa universo na handa ka nang tumanggap ng may kababaang loob at pananampalataya. Araw 5, sabihin ang iyong puso. Sa ika-5 araw, muling lumapit sa pulang tali at banggitin muli ang iyong hangarin, ngunit ngayon, mas tiyak. Kung pera ang nais mo, sabihin ang eksaktong halaga. Kung pag-ibig, ilarawan ang taong o relasyon na nais mong dumating. Kung proteksyon, pangalanan ang sitwasyon o taong nais mong mailayo. Mas malakas ang tugon ng pulang tali sa kaliwanagan. Mas malinaw ang iyong salita, mas matalim ang enerhiya nito. Isipin mo ito na parang pagtutono ng radyo, sa unang araw ay nagsimula ka ng tumawag, ngunit sa ika-5 araw, natutono mo na ang eksaktong frequency. Araw 6, pananampalataya at katahimikan. Sa ika-6 na araw, wala kang gagawin kundi umupo ng tahimik malapit sa pulang tali. Walang kandila, walang salita, walang alay, pawang katahimikan lamang. Ito ang araw ng pagsuko. Isipin mong natupad na ang lahat ng iyong hangarin at bitawan ang kontrol. Maraming Pilipino ang naniniwala na ang katahimikan ay isa ring panalangin. Sa katahimikan, gumagawa ang universo ng paraan. Magtiwala na sapat na ang enerhiyang naipon sa pulang tali at ngayon ay inaayos na nito ang iyong kapalaran. Araw 7, pagselyo ng biyaya. Ang huling araw ang pinakamakapangyarihan. Sa pagsikat o paglubog ng araw, hawakan muli ang pulang tali. Mahinang sambitin, tapos na ang aking 7 araw. Selyado na ang aking mga biyaya. Kung ito ay nasa pitaka, maaari mo na itong iwan roon ng permanente. Kung nasa unan o pintuan, maaari mo itong ibaon sa lupa malapit sa bahay o itago sa ligtas na lugar. Ang mahalaga ay respeto, huwag itong basta-basta itatapon. Sa araw na ito, marami ang nakakaranas ng daan na parang natanggalan ng pasanin. May ilan na biglang nakatanggap ng tawag, regalo, o oportunidad. Ang iba na may nakakaramdam ng malalim na kapayapaan na nagsasabing paparating na ang kanilang biyaya. Tandaan, iba-iba ang anyo ng resulta, ngunit lagi itong dumarating. Huling mensahe tungkol sa ritual. Ang 7 araw na paglalakbay na ito ay higit pa sa pamahiin, ito ay pananampalatayang gumagalaw. Para sa mga Pilipino na lumaki sa mga kwento ng pamahiin at ritual ng ating mga ninuno, ang pulang tali ay nagsisilbing tulay ng karunungan ng nakaraan at ng pag-asa para sa hinaharap. Araw-araw na isinasagawa mo ang ritual, pinapaalala mo sa iyong sarili na hindi ka walang magagawa. Ikaw ay nakaayon, protektado, at handang tumanggap. At minsan, 1 linggo lamang, 1 hibla, at 1 pusong puno ng pananampalataya ang sapat upang baguhin ang iyong buhay magpakailanman. Mga zodiac sign na pinakamalakas ang epekto. Bagamat maaaring magdala ng biyaya ang ritual ng pulang tali sa kahit sino mang naniniwala, may ilang zodiac signs na likas na mas kaayon ng enerhiya nito. Taglay ng mga senyas na ito ang panginginig na mabilis na tumutugon sa mga simbolo ng proteksyon, kasaganaan, at tadhana. Kung kabilang ka sa mga ito, asahan mong ang 7 araw na ritual ay magdadala ng malinaw at mabilis na pagbabago sa iyong buhay. Taurus, magneto ng kayamanan. Taurus, ang koneksyon mo sa lupa at material na biyaya ang dahilan kung bakit lalo kang makikinabang sa pulang tali. Bilang pinamumunuan ni Venus, hinahangad mo ang katatagan, seguridad, at kagandahan sa buhay. Ang paglalagay ng pulang tali sa iyong pitaka o bag ay makakahila ng hindi inaasahang pera, oportunidad sa negosyo, at pangmatagalang paglago ng pinansyal. Maraming Taurians ang makakaramdam ng ginhawa sa pagbabayad ng utang o bigla ang tulong na darating sa oras ng pangangailangan. Tinutulungan ka rin ng pulang tali na makawala sa pakiramdam ng pagiging stuck. Sa loob ng 7 araw, tinatanggal nito ang bara sa enerhiya ng iyong pananalapi at muling pinapadaloy ang pera. Cancer, biyaya ng tahanan at pamilya. Cancer, bilang tagapangalaga ng tahanan at pamilya, malakas mong mararamdaman ang proteksyong dala ng pulang tali. Ang paglalagay nito sa iyong harapang pinto sa loob ng 7 araw ay lumilikha ng espiritual na pananggalang na pumipigil sa negatibong enerhiya na pumasok sa iyong mga mahal sa buhay. Madalas mong pasan ang bigat ng pag-aalaga sa lahat, kaya't nagiging madali kang mapagod at mainggitan. Ibinabalik ng pulang tali ang iyong lakas at sinisiguro na ang tahanan mo ay nagiging ligtas at puno ng pagkakaisa.
Mapapansin mo ang pag-unti ng mga pagtatalo, pagbabalik ng kapayapaan, at maging mga biyaya ng pagkakaisa o kasaganaan sa pamilya. Virgo, kalinawan at panibagong simula. Virgo, palaging aktibo ang iyong isipan, minsan sobra pa. Lagi kang nag-aanalisa, nag-aalala, at nag-o-overthink. Ang pulang tali, kapag inilagay sa ilalim ng iyong unan, ay nakakatulong upang pakalmahin ang iyong espiritu at maghatid ng malinaw na panaginip. Sa loob ng 7 gabi, nililinis nito ang kalat sa iyong isipan at inaayon ang iyong landas sa gabay ng Diyos o Universo. Sa pagtatapos ng ritual, maraming Virgo ang nagkakaroon ng biglaang kaliwanagan tungkol sa kanilang career, relasyon, o mahahalagang desisyon sa buhay. Maaari kang magising na dala ang mga kasagutang dati ay tila imposible. Ang tali ay nagsisilbing filter, tinataboy ang kaba at iniiwan ang kalinawan at kapayapaan. Capricorn, kapangyarihan at tagumpay. Capricorn, madalas puno ng responsibilidad at mahabang paghihintay ang iyong buhay bago marating ang tagumpay. Ang pulang tali ay nagpapalakas sa iyong disiplina at determinasyon, ginagawang konkretong resulta ang iyong mga pagsisikap. Kapag inilagay mo ito sa iyong altar o lugar ng trabaho sa loob ng 7 araw, hahatak ito ng promosyon, pagkilala, at respeto. Madalas maramdaman ng mga Capricorn na delayed ang biyaya kahit gaano kahirap ang kanilang pagod. Binabasag ng pulang tali ang mga pagkaantala. Para bang pinuputol nito ang mga tanikala ng hadlang upang dumating na ang gantimpalang karapat-dapat sa iyo. Maraming Capricorn ang nakaranas ng biglaang tagumpay matapos ang mga taong paghihintay ng sinubukan ang ritual na ito. Iba pang senyas, banayad pero makapangyarihan. Bagamat ang 4 na ito ang pinakadirektang apektado, hindi nangangahulugang wala ng benepisyo ang iba. Leo, mas malakas ang karisma at enerhiya ng pag-ibig. Scorpio, proteksyon laban sa mga nakatagong kaaway. Pisces, mas malalim na espiritual na panaginip. Sagittarius, pagdating ng mga oportunidad o biyaheng hindi inaasahan. Ang totoo, lahat ng senyas ay maaaring makinabang. Ngunit ang Taurus, Cancer, Virgo, at Capricorn ang nasa sentro ng enerhiya ng ritual na ito para silang magneto ng mga biyaya. Bakit sila? Hindi ito aksidente. Ang mga senyas na ito ay mula sa Earth at Water signs na malakas ang ugnayan sa grounding at emosyonal na enerhiya. Taglay ng pulang tali ang 2, katatagan, lupa, at daloy, tubig. Kaya't mas mabilis ang kanilang resulta. Ngunit narito ang sikreto, anuman ang iyong zodiac sign, ang iyong pananampalataya at consistency sa loob ng 7 araw ang tunay na nagbubukas ng mga pintuan. Kung maniniwala ka, tutugon ang universo. Huling mensahe sa zodiac energy. Kung ikaw ay Taurus, Cancer, Virgo, o Capricorn, ihanda ang sarili. Maaaring dumating ang pera, kapayapaan sa pamilya, kalinawan, o matagal nang hinihintay na tagumpay sa susunod na 7 araw. Kung kabilang ka sa iba pang senyas, huwag mabahala, gumagana pa rin ang ritual, ngunit maaaring magpakita sa paraan na hindi mo inaasahan. Sa huli, ang pulang tali ay tulay sa pagitan mo at ng iyong kapalaran. At ang tadhana, hindi ito nagtatanong kung ano ang iyong zodiac sign, ang tanong lang nito ay kung gaano kalaki ang iyong pananampalataya. Mga totoong karanasan at mistikal na koneksyon. Kapag naririnig natin ang tungkol sa mga ritual tulad ng pulang tali, may ilan na nagtatanong, totoo ba itong gumagana? Ang kasagutan ay matatagpuan sa napakaraming kwento na naipasa mula pa sa ating mga ninuno, mga kwentong nagpapaalala na kahit ang pinakamaliit na gawa ng pananampalataya ay maaaring magbukas ng himala. Ang lihim ng isang lola sa probinsya. Sa isang tahimik na bayan sa Pilipinas, nakilala ang isang matandang babae na si Lola Maritz dahil sa kanyang kakaiba ngunit makapangyarihang gawain. Naniniwala siya na ang pagtali ng pulang sinulid sa pintuan ay nakakapagtaboy ng inggit at masamang hangin. Madalas napapansin ng mga kapitbahay na habang ang iba ay laging may kaguluhan o kamalasan, ang kanyang tahanan ay tila laging payapa. Isang araw, isang malakas na bagyo ang tumama sa kanilang probinsya. Maraming bahay ang napinsala, ngunit ang kanilang tahanan ay nanatiling ligtas. Ibinahagi ni Lola na bago dumating ang bagyo, nagtali siya ng pulang tali sa kanyang pintuan at taimtim na nanalangin ng proteksyon. Para sa mga taga-bayan, ito ay paalala na ang pananampalataya, kapag sinabayan ng ritual, ay lumilikha ng lakas na hindi maipaliwanag. Isang kabataang manggagawa sa Maynila. Mayroon ding kwento mula sa isang batang manggagawang Pilipino sa Maynila na si Carlo. Nahihirapan siya noon sa mga utang at stress sa trabaho, kaya't nagpasya siyang subukan ang ritual ng pulang tali.
Inilagay niya ito sa kanyang pitaka sa loob ng 7 araw. Sa ikatlong araw, hindi inaasahang inalok siya ng boss ng side project na may dagdag na bayad. Sa ika-6 na araw, isang kamag-anak ang biglang nagbalik ng perang inutang na matagal na niyang nakalimutan. At sa ika-7 araw, sapat na ang kanyang pera upang mabayaran ang mga bayarin. Ibinahagi ni Carlo na hindi lang pera ang natanggap niya, kundi ang kagaanan at ginhawa na matagal na niyang ipinagdarasal gabi-gabi. Ang hibla ng tadhana at pag-ibig. Mayroon ding mga kwento ng pag-ibig na nakatali sa pulang sinulid. Sa mga alamat ng Pilipino, may paniniwala na ang mga magkasintahang itinakda ng tadhana ay konektado ng isang pulang hibla, kahit gaano pa sila kalayo o katagal na hindi nagkikita. Isang dalaga mula Cebu na si Maricel ang sumubok ng ritual, inilagay niya ang pulang tali sa ilalim ng unan. Nais niyang makita sa panaginip ang kanyang soulmate. Sa ika-5 gabi, napanaginipan niya ang isang dating kaklase na matagal na niyang hindi nakikita. Pagkalipas ng ilang linggo, nagtagpo silang muli sa isang handaan ng pamilya. Sa ngayon, sila ay masaya ng magkasama. Itinatago pa rin niya ang pulang tali bilang tanda ng kapalarang natupad. Baba Vanga at ang mga propetikong pahayag. Maging sa mga mistikal na propesya, madalas lumitaw ang imahe ng sinulid. Si Baba Vanga, ang bulag na mistiko mula Bulgaria, ay minsang nagsabi tungkol sa mga hibla ng tadhana na nagdudugtong sa tao sa kanilang kapalaran. Bagamat hindi niya tuwirang binanggit ang red string, marami sa kanyang mga tagasunod ang nag-ugnay nito bilang tanda ng proteksyon at pagkakaayon. Si Nostradamus naman ay madalas sumulat tungkol sa mga hindi nakikitang puwersang gumagabay sa buhay ng tao. Ang kanyang mga malabong pahayag tungkol sa mga tali at ugnayan ay maaari ring maiugnay sa paniniwala na kahit isang simpleng tali ay may dalang napakalalim na kahulugan. Para sa mga naniniwala, ang pulang tali ay isa sa mga nakatagong susi ng tadhana. Bakit mahalaga ang mga kwentong ito? Maaaring tawagin ng mga nagdududa ang mga kwentong ito bilang simpleng coincidence. Ngunit para sa mga nakaranas nito, ang pulang tali ang naging simula ng pagbabago. Hindi lamang ito tungkol sa sinulid, ito ay tungkol sa pananampalataya at intensyon na nakatali dito. Matagal nang alam ng mga Pilipino ang katotohanan ito, ang biyaya ay madalas dumadating sa mga taong kumikilos ng may paniniwala. Maging sa pagdarasal ng rosaryo, pagsisindi ng kandila, o pagtali ng isang tali, ang pisikal na gawain ay ginigising ang espiritual na daigdig. Sa huli, ang mga kwentong ito ay nagpapatunay na ang maliliit na ritual, kapag sinabayan ng matibay na pananampalataya, ay may kapangyarihang baguhin ang ating kapalaran. Mga paalala at do's-don'ts. Bawat ritual ay may dala hindi lamang kapangyarihan, kundi pati responsibilidad. Ang pulang tali ay isang sagradong kasangkapan, sumisipsip ito ng enerhiya, nagiging pananggalang, at humihila ng mga biyaya sa iyong buhay. Ngunit kung basta-basta lang itong hahawakan, maaaring humina o tuluyang magbago ang enerhiya nito. Upang masiguro na ganap na gumana ang iyong 7 araw na ritual, sundin ang mga simpleng ngunit mahalagang panuntunang ito. Huwag bastang putulin ang tali. Ang pulang tali ay hindi lang basta sinulid, ito ay isang espiritual na tulay. Ang biglaang pagputol nito dahil sa galit, inis, o pagkayamot ay parang pagputol din sa daloy ng mga biyaya. Kung kinakailangang alisin ito matapos ang 7 araw, gawin ito ng may paggalang. Tiklupin ng maayos o ibaon sa ligtas na lugar. Huwag itong basta itapon sa basurahan ng walang pag-iisip, dahil para bang sinasabi mo sa universo na hindi mo pinahahalagahan ang kaloob nito. Huwag hayaang mahawakan ng iba. Isa sa pinakamahalagang tuntunin ay ang pagiging pribado. Ang pulang tali ay naglalaman ng iyong personal na enerhiya at panalangin. Kapag nahawakan ito ng iba, lalo na kung may inggit o pagdududa sa kanilang puso, maaari nitong masipsip ang enerhiya nila sa halip na iyo. Ilagay ito sa lugar na ikaw lamang ang makakaabot. Kung nasa pitaka, huwag itong ipakita. Kung nasa ilalim ng unan, panatilihing nakatago. Ingatan ang kalinisan ng enerhiya nito tulad ng pag-iingat mo sa isang panalangin. Huwag ihalo sa negatibong gawain. Hindi kayang pagpalain ng pulang tali ang pusong puno ng galit, inggit, o kasinungalingan. Kung gagamitin mo ito habang ikaw ay naninira, nanunumpa, o nandaraya, magbabanggaan ang enerhiya at hihina ito. Lagi mong iayon ang iyong mga gawain sa kabutihan, pasasalamat, at katapatan. Tandaan, pinaparami ng universo ang ibinibigay mo, kung negatibo ang dala mo, iyon din ang babalik sa iyo. Gawin ang ritual ng buong 7 araw. Tapusin ang ritual sa loob ng 7 araw.
Ang pagtalon, pagmamadali, o pagkalimot ay tanda ng inconsistency, at ganoon din ang tugon ng universo. Katulad ng pagtatanim ng palay na nangangailangan ng araw-araw na pag-aalaga, ang iyong mga biyaya ay kailangan din ng tuloy-tuloy na atensyon. Kahit maliit lang na gawain, pahalagahan ito araw-araw. Gamitin ang mga salitang may pasasalamat. Sa tuwing makikita mo ang pulang tali sa loob ng 7 araw, bulongin ang simpleng salamat. Pinananatiling buhay at aktibo ng pasasalamat ang enerhiya nito. Maraming Pilipino ang naniniwala na ang taong marunong magpasalamat, lalo pang pinagpapala. Panatilihin ang matibay na pananampalataya. Huwag kalimutan, ang pulang tali ay kasangkapan, hindi mahika. Ang tunay na lakas nito ay nanggagaling sa iyong paniniwala. Kahit hindi agad lumitaw ang resulta, magtiwala sa proseso. Minsan, dumarating ang mga biyaya sa paraang hindi mo inaasahan, isang mahimbing na tulog, isang aksidenteng naiwasan, o isang oportunidad na biglang lumitaw. Tandaan, ang pulang tali ay sumasagot ayon sa tibok ng iyong puso. Kung gagamitin mo ito ng may respeto at pananampalataya, sisimulan nitong buksan ang pintuan ng biyaya na nakalaan para sa iyo. Natuklasan mo na ngayon ang buong kapangyarihan ng ritual ng pulang tali, ang kahulugan nito, kung saan ito ilalagay, paano ito pararangalan sa loob ng 7 araw, at maging ang mga zodiac sign na mas malakas na makakaramdam ng biyaya nito. Ngunit tandaan, ang kaalaman lamang ay hindi sapat upang baguhin ang buhay. Ang aksyon ang tunay na susi. Ang mga Pilipino ay palaging may pananampalataya sa kanilang puso. Mula sa pagsisindi ng kandila para sa mga mahal sa buhay hanggang sa pagbubulong ng dasal bago matulog, alam natin na ang maliliit na kilos ay kayang makagalaw ng pinakamalalaking bundok. Isa ang pulang tali sa mga ito. Maaaring simple itong tingnan, ngunit sa loob nito ay nakatago ang kapangyarihan ng maraming henerasyon ng paniniwala, proteksyon, at tadhana. Kung pipiliin mong subukan ang ritual na ito, gawin mo ito ng may sinseridad. Sa loob ng 7 araw, ituring ito hindi lamang bilang isang tali, kundi bilang iyong koneksyon sa universo. Ibulong ang iyong mga panalangin, magpasalamat, at magtiwala na ang mga biyaya ay papalapit na. Sa pagtatapos ng linggo, maaari mong mapansin ang mas magaan na pagdaloy ng pera, kapayapaan sa iyong tahanan, o pag-ibig na darating sa oras na hindi mo inaasahan. Ngunit kahit maliit pa lang ang mga palatandaan sa simula, mas magaan ang pakiramdam, mas mahimbing na tulog, o isang biglaang ngiti, alamin na gumagana na ang ritual. Ang mga biyaya ay madalas nagsisimula sa katahimikan bago dumating ng sagana. Kaya tatanungin kita ngayon, handa ka bang gawin ang hakbang ng pananampalataya? Handa ka bang bigyan ng iyong sarili ng 7 araw upang anyayahan ang proteksyon, kasaganaan, at pag-ibig? Ikomento ang iyong zodiac sign panandang pandagdag, inaangkin ko ang aking 7 araw na biyaya sa ibaba. Hayaan mong maging panalangin ang iyong mga salita, at hayaang marinig ng universo ang iyong intensyon. Dahil minsan, isang hibla lamang ang kailangan ng tadhana upang maghabi ng isang bagong kinabukasan. At maaaring ang hiblang iyon ay naghihintay sa iyo ngayon mismo.